Isang kahig, isang tuka. Itong karaniwang sinasabi natin kapag ang buhay ay puno ng hirap at kailangan magtrabaho araw-araw para lamang may makain. Pero paano kung ang lupang ilang dekada mong binungkal, inalagaan at pinagyaman ay biglang aalisin sa iyo? Ano ang gagawin mo kapag wala ka ng matirahan, wala ka ng mapagkukunan ng kabuhayan at tila bingi ang mundo sa iyong mga daing? Maligayang pagbabalik sa ating palatuntunan. Ngayong araw, susuriin natin ang isa sa pinakamatinding kwento sa panitikang Pilipino na sumasalamin sa hirap ng buhay magsasaka at kawalan ng katarungan. Ito ay ang Tata Selo, isinulat ng pambansang alagad ng sining na si Rogelio Sikat. Ako ang inyong tagapaghatid na si Crystal Shane Orsabia at samahan ninyo akong alamin ang trahedyang sinapit ng isang matandang nagtungo sa sukdulan dahil sa hirap at pag-aapi. Ang bida sa ating kwento ay si Tata Selo. Siya ay isang matanda na, mahina na ang katawan at kulubot na ang balat dahil sa ilang taong pagbabalat ng buto sa ilalim ng init ng araw. Sa loob ng mahabang panahon, siya ay nagbubungkal ng lupa sa lupang sakop ni Kabisang Tano, isang mayaman at makapangyarihang may-ari ng lupa. Para kay Tata Selo, ang lupang ito ay parang kanyang sariling pag-aari. Dito siya kumakain, dito siya namumuhay, at akala niya ay may karapatan siyang manatili doon dahil sa serbisyong ibinigay niya sa loob ng maraming taon. Ngunit, sa katotohanan, wala siyang titulo. Wala siyang opisyal na pagmamay-ari. Ang lupa ay pag-aari lamang ng mga mayayaman. Nagsimula ang gulo ng hilingin ni Tata Selo kay Kabisang Tano na payagan siyang magtayo ng maliit na kubo sa isang bahagi ng lupa. Para sa kanya, maliit na bagay lamang ito kapalit ng kanyang pagod at pawis. Ngunit sa halip na maunawaan, tinanggihan siya ng mariin at lalong masakit, inutusan siya ni Kabisang Tano na lisanin ang lupang iyon agad-agad. Isipin ninyo, matanda ka na, pagod ka na sa buhay at ang tanging lugar na tinuring mong tahanan ay biglang ipinagtabuyan sa iyo. Wala nang pupuntahan si Tata Selo, wala na siyang pag-asa. Sinubukan ni Tata Selo na makiusap. Lumuhod pa nga ba't humingi ng awa. Ngunit sa lipunang iyon, ang boses ng mahirap ay walang bigat. Ang mayaman ay laging tama at ang mahirap ay laging mali. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sumiklab ang matagal nang naipong galit at hinanakit ni Tata Selo. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aapi, ang lahat ng kawalan ng katarungan. Lahat ay sumabog ng biglaan. Sa isang sandali ng kawalan ng sarili, kinuha ni Tata Selo ang kanyang itak at hinarap si Kabisang Tano. Dahil sa matinding damdamin, nagawa niyang saktan at mapatay ang makapangyarihang may-ari ng lupa. Isang maling hakbang na bunga ng matagal na pagtitiis. Ang matandang tahimik at masunurin ay biglang naging marahas dahil wala na siyang natitirang pagpipilian. Hindi ito ginawa ni Tata Selo dahil siya ay masama. Ginawa niya ito dahil sa kanyang isipan. Ito na lamang ang tanging paraan upang ipaglaban ang kanyang karapatan at ang kanyang dangal bilang tao. Mabilis ang nangyari. Nadakip agad si Tata Selo at dinala siya sa kulungan. Doon, habang siya ay nakakulong at naghihintay ng kanyang parusa, wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang lupang binungkal. Kahit na nasa loob na siya ng rehas, tanong pa rin niya, "Ano na
ang mangyayari sa aking lupang sinasaka? Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kwento. Kahit na nagkamali siya, kahit na nakagawa siya ng kasalanan, ang ugat pa rin ng lahat ay ang kanyang pagmamahal at pangangailangan sa lupang kanyang pinaghirapan. Ipinapakita ni Rogelio Sikat sa kwentong ito ang malalim na sugat ng ating lipunan, ang malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, ang kawalan ng katarungan para sa mga magsasaka na siyang nagpapakain sa bayan, ngunit sila pa ang walang makain at walang sariling lupa. Si Tata Selo ay hindi lamang isang tauhan. Siya ay sumisimbolo sa milyon-milyong Pilipinong matagal nang inaapi at nakapagkakaitan ng karapatan. Ang kanyang ginawang marahas ay babalarin. Kapag sobra na ang hirap, kapag wala nang naririnig ang mga namumuno, darating ang panahon na ang mga tahimik ay magsasalita sa paraang hindi inaasahan. Sa huli, naiwan tayong nagtatanong, sino ba ang tunay na may sala? Si Tata Selo ba na pumatay o ang sistemang dahilan kung bakit napilitan siyang pumatay? Ang kwento ni Tata Selo ay nananatiling totoo at mahalaga hanggang ngayon. Ito ay paalala sa atin na ang katarungan ay dapat para sa lahat, mayaman man o mahirap, at ang lupang tinatamnan ay dapat ding pag-aari ng mga nagbubungkal nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito ang kwento ni Tata Selo, isang alaala ng nakaraan na patuloy na humahamon sa ating kasalukuyan. Hanggang sa muli nating pagtatagpo, paalam.